Yung board member ng 5th District ng Iloilo at isang batikang abogado. Walang iba kundi si Attorney Rolex Suplico. Attorney, maayong hapon! Mayong hapon sa inyo tanan, Admar. Good afternoon to everyone. Opo, dito na tayo, direkta. For sure, meron kang maiaambag kasi sentro ngayon ng debate. Nakikita ko sa mga feed ngayon, nagdedebate sila. May quorum ba? Tama ba yung pagpapatanggal sa Senate President, yung paghalal ng Senate Pro Tempore, acting Senate President? At ano po ang pananaw nyo po dito sa isang paksyon headed by Senador Win Gatchalian, Attorney? Well, una tingnan natin ang kaso ng Abilino versus Cuenco. Alam nyo, si Abilino, sikat na sikat to eh. Siya yung nagsabi ng, what are we in power for? Ano headline yun nung araw 1948-49, sinabi niya yon. At siya po yung first Senate President. So, ano nangyari sa kasong ito? Itong kasong na ito po, si Abilino nag-hold ng session. Kaya lang, alam niya na mag-deliver si Lorenzo Tañada, isang senador din, ng privilege speech at ilabas yung kanyang baho. So, ang ginawa yan, nag-walk out sila. Pag-walk out niya, ang Senate President Pro Tempore ay pumasok. Nag-preside siya ng session. Sa session na yan, ay nag-declare sila ng all seats vacant. No? Nawala ngayon si Abilino kasi ang nahalal na Senate President ay walang iba kundi si Cuenco. That's why tumakbo po si Abilino sa Korte Suprema at nagkaroon tayo ng Abilino versus Cuenco case. Yan, anong significant dito? Sabi ng Korte Suprema, 24 senators. Ang majority ay 13. Bakit 13? At the time, merong dalawang senador na hindi naka-attend physically. Yung isa po ay sa Estados Unidos. Yung pangalawa ay ng ospital. Sabi ng korte, kung ikaw ay hindi mapuwersa ng mandatory process o coercive process ng Senado para mag-attend ng session dyan sa Senado, ikaw ay outside sa territorial jurisdiction ng Republika ng Pilipinas. Bakit sinabi na territorial jurisdiction? Kasi po ang warrant na i-issue ng Sergeant at Arms, ng Senado, na i-enforce ng Sergeant at Arms, ay hindi mo pwede i-apply sa labas ng Republika ng Pilipinas. Halimbawa, kung ang isang tao sa Brunei, no? Doon sa Sabah, okay, malapit ang Sabah, boundary lang yan, sa likod niyan ay Sulu na. Pwede ba ang Senate Sergeant at Arms ay pumunta sa Sabah para aristuhin ka at dalhin ka dito? Hindi po. Pagdating niya doon sa boundary, opisyal pa siya. Paglabas siya sa boundary, ordinarong Pinoy na siya. At hindi niya pwede i-issue o i-pwersahin ang senador na nagtatago sa Sabah para dalhin po dito sa Senado. So, ang sinabi ng korte, coercive processes. Pwersahang proseso na maaring i-issue ng Senado. Now, apply sa kasong ito. Okay. Umpisa natin ha. Opo. Sa umpisa, ito pong eleksyon nangyari. Admar, ito yung una. Opo. 24 senators. Okay? Una muna 13-9-2. Di ba ganun na nangyari? Opo. Okay. 13 yung mayoriya, di ba? 9 yung minoriya. Yung minority. Dalawa ang abstain. Di ba yun na nangyari? Sino ang abstain? Dalawa po. Si Senador J.B. Ejercito at saka si Senador Subire. Tama ba yon? Tama. Ang 13, majority yan. Kaya nahalal si Alan Peter Cayetano bilang Senate President at sa yung kanyang mga opisyales. Including ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Walang iba po kundi si Senadora Pia Cayetano. Tama ba? Tama ba tayo dyan? Opo, pero kalaunan yung dalawa Hindi na, nag-develop. Ito opo. na. Number 1 yan, number 1. Ayan o. Nag-develop, number 2. Ayan, para naintindihan. Ito, number 2. Di ba yung dalawa lumipat doon sa 11? Tama. Ha? Opo. Yung dalawa po, ito ha. Yung dalawa po, ito, lumipat doon sa 9.
Kaya naging 11. Tama ba yan? Tama. 24 pa rin. Hindi tayo nagdagdag. 24 pa rin. So number 2 yan. Ito ang latest development. 'Di ba? Ito na ha. Ito. Bakit nag 12-12 na? Mm. From 13 11 umalis yung isa dito. Sino 'yon? Si Senador Escudero. Lumipat dito sa 11. Ito na ngayon. Tama? Opo. Tama, number 3 na. Mm. Yung ito ngayon, yung isa dito ay hinalal si Sherwin Gatchalian bilang Speaker pro tempore. Tama? Mm. Yan ang nangyari. Tabla 12-12. So, ang tanong ko, ito ba'y balido? Ang rason kasi nila, ito po, hindi makarating itong dalawang senador. Sino ito? Una, si Bato de la Rosa. Kasi hindi makita eh. Pangalawa, itong si Jinggoy Estrada. Kasi sa kulungan eh. Now, balikan natin ang doktrina ng Abilino versus Cuenco. Sabi niya, kung ikaw outside sa coercive processes ng Senado, hindi ka pwede mapuwersa dumating sa Senado kasi nasa abroad ka. Again, ang basis, ang coercive processes o ang puwersahang mando o ang lagay natin na mandamento ng Senado hanggang territorial boundaries lang po ng Republika ng Pilipinas. Pag lumabas ka dyan, wala na yun, wala na yun. Okay? Hindi ka na mapuwersa. Kung sa Estados Unidos ka, hindi ka na mapuwersa para bumalik dito. Tanong, meron bang senador na sa labas ng teritoryo ng Pilipinas? Wala po. Ako po nagdi-disagree doon sa posisyon ng IBP. Wala po. Yan ang lesson ng Abilino versus Cuenco case. Ang senador ngayon, lahat sila 24, dito pula sa loob ng teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Wala po sa ila, wala po may isa na sa labas ng Pilipinas. Kung naaresto si Bato de la Rosa at pinasakay sa aeroplano, dinala sa Netherlands, yes, applicable yan. Kasi sa Netherlands, hindi po applicable yung warrant of arrest o mandamento de arresto na maaring i-issue ng Senado para puwersahin siya bumalik sa Pilipinas at mag-attend ng session. Hindi po obra doon. Sa sitwasyon ngayon, walang senador sa labas ng Republika ng Pilipinas. Yan pong sinasabi ng kaso, Abilino versus Cuenco. Ito ngayon, balikan natin. 12-12. Meron bang majority dyan? Majority ba yung isang faksyon dyan para ihalal, palitan ang Speaker pro tempore? Wala po. Wala po. Majority of all the senators pa rin ang requirement. Therefore, ang paghalal sa faksyon ni Senador Sherwin Gatchalian, illegal po. Opo. Pero valid pa rin ang paghalal. Ito valid pa rin ang paghalal. Dalawa Ito. Senado. Klaro yan, Admar? Opo. Ito pa rin Mm-mm. sana makita ng ating maraming nakakita ng ating explanation. Opo. Okay? Pero yung sa attorney, saklaw din po ba sa coercive na kapangyarihan nila yung nakakulong? Kakayanin ba nila? Mapuwersa ba nilang maipadalo yon? Kasi yun din yung sinasabi nila beyond na raw eh. Hindi. Nasabi ng doktrina doon sa Abilino versus Cuenco, kung sa loob ka ng teritoryo ng Pilipinas, yes. Kasi may isa doon na ospital eh. Mm. Ang isang senador na ospital. Ang isang senador doon sa US. Ang doktrina nagsabi, kung sa US ka, outside ka sa territorial jurisdiction ng Pilipinas. Therefore, ang proseso para arestuhin ka, para puwersahin, dalhin ka sa Pilipinas para mag-attend ng session, hindi po, andar? Opo. Outside. Tsaka meron din nagsasabi na during that time, yung sa session na yon, meron silang quorum bago pa man walk out. Attorney, so kumbaga, buo yung quorum. At nag-decide sila, attorney. Ano masasabi niyo po doon? Well, mali ha. Ulitin ko muna, Admar Ito po, Republika ng Pilipinas. Ito Ito yung boundary. Itong Estados Unidos. Opo. Ang ating warrant of arrest
lahat na coercive processes ng Republika ng Pilipinas hanggang boundary lamang. Paglabas natin sa boundary, dito ka na sa Estados Unidos, hindi na uobra. Opo. Para Opo. klaro ha? Mhm. Para klaro. Okay? So ngayon, kung sa Amerika ka ba, pwede ka ba aristuhin dito at ipadala ka sa Pilipinas para para mag-attend ka ng session? Hindi po. Hindi yan katulad ng poder ng ICC. Opo. Tsaka meron din silang ginawang example, attorney. 2015 daw, nangyari daw na naging ilan na lang sila. Kasi nga po, maraming wala. Yung 2015 na pag-alaman, na 4 pala doon, wala sa Pilipinas. Admar, Korte Suprema nagsabi. Yung sinabi nila, hindi naman dinala yan sa Korte Suprema para ma-interpretation sa Korte Suprema Opo. Ito, Korte Suprema po ang nagsabi, Court of Last Resort. Opo. Yan po, ha? So, sana po naintindihan yung explanation na ginawa ko ngayon, ha? Opo. Attorney, isa Alam pa. niyo po, lahat na law student, nag-aaral nito. Nag-aaral nitong kasong ito. Political Law 2 ito o Constitutional Law 2. First year ka niyan First year, second semester, alam mo na yan Opo. Na ang coercive process ng Pilipinas, hanggang boundary lang ng Pilipinas Pag lumampas ka sa boundary, doon ka na sa ibang bansa, hindi na obra. Ang katanungan ko, meron bang senador na nandoon sa ibang bansa? Wala Opo. Ang lahat ng senador ay nasa Republika ng Pilipinas. Nandito lang po sila sa loob ng Pilipinas. Ito pa, Admar, ha? Sabihin ko, 9 years ako sa Kamara de Representantes. Marami ako nakitang priso dinala doon sa hearing. Nag-obey sila ng summons o invitation o subpoena ng House of Representatives. Ako po yung doon. Napadala nga nila si Madriaga, di ba? Sa House. Oo. Bilanggo din yun, Di di ba? ba? Madriaga, saan magaling yun? Ito pa, Admar, ha? Yung mga drug lords. Tama, last time. Oh. Yun, sina Kerwin, sino pa yung mga iba? Yung namatay nandong COVID. Tama. Pero ito pa, attorney, do you think na kailangan pang magamit yung Avellino versus ano na yan? Kasi sa 1935 Constitution, kung ihahambing natin sa 1987 Constitution, sinasabi sa 1935, the Senate shall elect its President and House of Representatives its Speaker, period. Each House shall choose such other officers as may be required, period. Pero dito sa 1987 Constitution, malinaw dito sa Section 16, sabi dito, Senate shall elect its President and the House of Representatives its respective members. Malinaw dito, sinabi sa 1987, kumpara sa 1935 na wala yung mga katagang majority vote. So, ibig ba sabihin, kasi itong 1949 na desisyon na ito ng Korte Suprema, hango pa ito sa 1935 Constitution. So, hindi na akma na gamitin ito sa kasalukuyan, attorney? Admar, ako po sumasang-ayon pa rin doon sa 1947 interpretation based on 1935 Constitution. Bakit? Kasi po, reflected na yan sa rules of the Senate Nandun yan sa rules of the Senate Aking opinion ay good law pa rin yon. Ang Avellino versus Cuenco case. So, balikan kong katanungan mo, Admar, ha? Balikan kong katanungan mo. Saan ang balido? Ito? Paghalal kay Alan Peter Cayetano? O ito? Paghalal sa kay Sherwin Gatchalian? Opo. Tsaka, Ito meron... ang sagot ko, ha? Ito po'y wala. Kapos 13. Kapos sa 13. Ito, tumpak sa 13. Opo. Kapwa rin nagsabi na sila yung mga ngasiwa sa impeachment court. So, 2 impeachment court ang dadaluhan ng Vice Presidente. Ito na nangyari. Nothing will prevent them from convening their own impeachment court. Okay? Ito pa, halitin natin, ha? Ito pa ang mangyayari nito. Okay. May mga problema pa tayo. Halimbawa, sa Lunes, ay mag-conduct ng Blue Ribbon Committee hearing yung paksyon ni Gatchalian. Walang iba kundi si Senador Tulfo. Sino mag-attend doon?
Oh. Ito pa ha. Pangalawa, sa SONA, sino mag-attend? Alang-alang naman na si Alan Peter Cayetano, kandungin niya si Sherwin Gatchalian. Tatlo na sila doon. Kandungin niya. Apat na pala. Speaker, dalawang Senate President, tapos ang Pangulo. Dalawa lang. Admar, ito yung advice ko ha. Kung mag-attend si Sherwin Gatchalian, uupo sa kanya si Alan. Kasi si Alan yung Senate President. Kakandong. Kakandong. Pero ito, Kandungin niya si Alan. opo, ito attorney, sino po ang magrereklamo sa Korte Suprema? Well, maaring isa sa kanila. Ito ha, ito opinion ko lamang. Okay? Kailangan mo na ng interpretation kasi ito away po ito ng parang pwede ko makumpara away sa lupa. Bakit sinasabi ko? Well, kasi yung Senado, pinag-awayan na nila eh. Okay? Hindi mo ma-prevent ang isang senador na pupunta sa kanyang kwarto. Tama, hindi? Kasi lahat sila may opisina doon eh. Tama ba, Admar? Opo. Ang control na importante dito, ang session hall. Okay? Ngayon, nung nakita ko kahapon ang nangyari, akala ko kasi may control ang Gatchalian faction sa premises ng Senado. Wala pala. Bakit ako nagsabi na wala? Imagine mo yung DILG secretary, ginawa nilang security guard. Ano yung motto ng DILG secretary? No ID, no entry. Diba? Hindi naman daw siya andun para attorney, papalabas naman daw siya, sabi niya. Pero iba yung sinasabi sa video. Dapat sinabi niya, sumasayaw siya ng chatsa nung nakita niya si Robin. Pero ito, attorney, ang kawawa dito, kasi kanina narinig ko yung interview din kay Senador Erwin Tulfo na nagalit siya doon sa mga taga-USAA, mga pulpul daw, bakit daw pinayagan. Kawawa dito yung mga empleyado ng Senado, hindi nila alam kung sino ang kanilang susundin dito, attorney. Ito according to the rules of the Senate, lahat ng officers ng Senate, ano yan? Speaker, Senate President pro tempore, Secretary, at saka Sergeant at Arms, elected by majority vote of all the members present. Ngayon, sino ang may control? Sino may hawak ng susi sa kandado sa Senado? Well, ako, advice ko lang as a lawyer, dapat may padlock na yung session hall, Yun nga po, yung problema din dito, dapat attorney. may gwardiya na yun, Opo. Dito naman sa Senate pro tempore, ang sinasabi pwede siya kapag namatay, incapacitated yung Senate President. Lagay natin Admar call absent. Kasi minsan absent sa session hall ang Senate President, nagpe-preside Senate President pro tempore. Tsaka same din, ang tempore ay iboboto ng majority. Majority of all the members of the Senate based on Senate rules. Pero doon sa push na magkaroon po ng pagbabakante, attorney, sa mga posisyon, majority din. Kasi halal mong bago 13 votes din. So ito opinion ko pa rin to. Ito. Ang 13 po, sila pa rin ang may mandatos. Okay? Ang mandatos ng langit ay nasa 13 na boto. Okay. Ngayon, tanong. Ginawa nyo ng 12-12. Nagpalit na kayo Para ito, 12-12, nagpalit na kayo Para sa akin, ito ay walang legal basis. This is in violation of the Abilino versus Cuenco case at in violation ng saligang batas at in violation ng rules of the Senate. Opo, huli na lang, attorney. Doon ba ang relevance ba nito ay dahil sa impeachment or dahil doon sa flood control project anomaly? Kung bakit ganito nangyayari? Alam mo, Admar, hindi ito chicken and egg which comes first Kasi maaari magsabi ka na una ang manok, maaari ka magsabi una ang itlog. Hindi Ang unang pumutok po ay flood control scam.
Oh, inimbestigaya ng Senado, ang latest na numero dyan na ninakaw ay 1.7 trillion pesos. Ulitin ko po hindi milyon, hindi bilyon, kundi 1.7 trillion pesos. Huminto ang investigasyon. Yan po ang ugat. No? Ano pa nangyari sunod? Ang sunod na nangyari po, ang presidente ay sabi, mahiya naman kayo. Tapos naglabas ng sumbong sa Pangulo website, nalaman natin, flood control pala is a generic term and there are around 18 categories including seawall, slope protection, blah blah blah. Part yan lahat ng flood control as a generic term. Ngayon, sino ang involved dito? Karamihan na congressman po. Karamihan na senador. Involved din Ang Congress ng 2022 up to 2025 ay Kongreso, ulitin ko po ang Kongreso ng 2022 to 2025, yan po yung 19th Congress, kasi 20th Congress tayo ngayon, yan po ang Kongreso ng mga kawatan. Uy. Except for a few. Grabe. Ulitin po Kongreso ng mga kawatan, 2022 to 2025, except for a few. Opo. Ngayon, sinikreto nila yan In fact, hindi natin alam kung magkano ang allocation nila. Billion-billion pa lang allocation nila. Okay? Sinikreto rin nilang pangalan. Last December lang natin nalaman ang pangalan yan, allocables pala. Nako po. Pero ito, Nilabas. Yan. Yan talagang ugat. Yan talagang ugat. Okay? Ngayon, isa pang problema dito, ganito. Sino ba naniniwala na ang presidente inosente? Okay? yan din yung isa sa mga katanungan. Edmar siguro naniniwala Attorney, madamo nga salamat kasi ang susunod kong guest si Professor Malutikia. Maraming salamat po. Attorney, meron silang hiling sa next time daw mag-guest ka. Ano na raw, kakanta ka na. Attorney, madamo nga salamat. Para may mga Oo aids nga. tayo, Oo, Importante na maintindihan Okay? Antabay- Maraming salamat po. At tabayanan Maayong natin hapon sa tanan. si Attorney, makasama natin